10 mga mahirap ipaliwanag na mga simbolo. Welcome back sa Arvin Polo TV. Iba't ibang mga simbolo ang lumitaw lalo na noong unang panahon. Ang mga ito ay may kanya-kanyang kahulugan na mahalaga naman para sa mga sinaunang tao. Karamihan sa mga ito ay may kaugnayan sa kanilang mga pananampalataya na maaaring ginagamit nila sa pagsasagawa ng mga ritual. Ngunit kung minsan ay marami sa atin ang nahihirapan na unawain kung ano nga ba ang kahulugan ng mga ito. At sa video ngang ito ay aalamin at tutuklasin natin ang 10 mga simbolo na mahirap ipaliwanag at aalamin din natin dito ang mga kahulugan ng mga ito. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Yin and Yang. Ang yin-yang ay tumutukoy sa mga sinaunang konsepto ng Chinese philosophy na naglalarawan ng balance aspect ng kalikasan at kosmos. Ang mga ito ay nagmula sa classic text na tinatawag na I Ching o Book of Changes at mas lalo pang pinaunlad sa Taoism at Confucianism. Ngunit sa kabila ng kanilang tila magkasalungat na katangian, ang yin at yang ay itinuturing bilang isang konsepto na hindi pwedeng paghiwalayin at pareho silang kailangan upang makamit ang harmony at balance sa ating universe. Samantala, ang konsepto ng yin at yang ay unang lumitaw noong panahon ng Zhou Dynasty. Dito ay napansin ng mga ancient Chinese na ang mundo ay puno ng magkasalungat na bagay na nagtutulungan para magkaroon ng balance. Ang yin ay nauugnay sa mga katangian tulad ng kadiliman, lamig at passivity, habang ang yang naman ay nauugnay sa liwanag, init at aksyon. Kaugnay pa nito, ang Taiji-2 symbol o mas kilala bilang yin-yang symbol ay nagpapakita ng dalawang magkasalungat na bahagi ngunit magkasama. At bawat isa ay naglalaman ng isang tuldok na kakulay ng kabilang bahagi at sumisimbolo ito na ang bawat aspeto ay naglalaman ng kahit kaunting katangian ng nasa kabilang bahagi o ng kabaligtaran nito. Katulad ng nabanggit kanina, ang yin ay kumakatawan sa mga aspeto tulad ng gabi, buwan, tubig, taglamig, lambot at passivity. Ito ay sumasalamin sa mga bagay na malamig, mabagal at malambot. Ngunit sa kabaligtaran, ang yang ay kumakatawan sa araw, sun, apoy, tag-init, tigas at actions. Ito ay sumasalamin sa mga bagay na mainit, mabilis at matigas. Ang dalawang ito ay hindi lamang magkasalungat, kundi ito rin ay magkatuwang upang magbigay ng balance sa isa't isa. Maliban pa rito, sa tradisyonal na panggagamot naman sa China, ang pagiging balance ng yin at yang sa katawan ay mahalaga para sa kalusugan. Ang kawalan ng balance ay pinaniniwala ang nagdudulot ng sakit. Halimbawa, ang labis na yang ay maaaring magdulot ng init sa katawan, habang ang sobrang yin naman ay maaaring magdulot ng lamig. Ang acupuncture, herbal medicine at iba pang mga pamamaraan ay ginagamit upang maibalik ang balance na ito. Sa kabilang banda, sa larangan naman ng martial arts tulad ng Tai Chi at Kung Fu, ang yin at yang ay ginagamit upang ituro ang tungkol sa balance ng lakas at lambot, bilis at bagal. Number 2. Ankh. Ang Ankh o kilala rin bilang Key of Life ay isa sa mga pinakakilalang simbolo ng Ancient Egypt. Ang anyo nito ay katulad ng krus na may loop o bilog sa itaas at karaniwang iniuugnay sa konsepto ng buhay, immortality at kapangyarihan. Sa kasaysayan, madalas itong makikita sa mga sculptures, pictures at hieroglyphs na ginagamit sa religion at mga ceremonial activities. Ngunit ang pinagmulan ng Ankh ay hindi pa rin tiyak, pero may ilang teorya na nagsasabi na ito ay maaaring kumakatawan sa pagsasama ng mga simbolo ng lalaki at babae na nagpapakita sa procreative energy ng kalikasan. Ang loop ay maaaring sumisimbolo sa sinapupunan ng babae, habang ang patayong bahagi naman ay maaaring kumakatawan sa palos ng lalaki. Ang pagsasanib na ito ay nagpapahiwatig ng balance at pagkakaisa sa pagitan ng dalawang kasarian na siyang nagdudulot ng buhay. Maliban pa rito, ang Ankh ay madalas na hawak ng mga Diyos at pharaohs sa kanilang mga kamay at kadalasan ay inilalagay nila ito sa tabi ng kanilang mga ilong na tila nagbibigay ito ng hininga sa kanila. Ang mga image ng mga Diyos na may hawak ng Ankh sa ilong ng isang hari o diyosa ay nagpapakita ng pagbibigay ng buhay na walang hanggang at protection. Gayun din, ang simbolong ito
ay isa ring paboritong amulet na isinusuot upang maprotektahan laban sa kasamaan at bigyan ng mahaba at malusog na buhay ang nagdadala nito. Dagdag pa rito, isa sa mga pinakakilalang anyo ng Ankh ay makikita sa mga libingan at mga obelisk kung saan ito ay kasama sa mga inscriptions at decorations nito. Ginagamit ito sa mga funeral ceremonies upang masiguro na magiging ligtas ang paglalakbay ng kaluluwa sa kabilang buhay at ang kanilang muling pagkabuhay. Ang Ankh ay madalas ding nakikita kasama ng iba pang mga simbolo ng buhay tulad ng Djed na kumakatawan sa katatagan at Was na kumakatawan naman sa kapangyarihan na nagpapahiwatig ng pag-asa patungkol sa muling pagkabuhay at sa buhay na walang hanggan. Ang kahalagahan ng Ankh ay makikita rin sa architecture ng mga templo at sa mga bagay na ginagamit sa pang-araw-araw na buhay. Maraming artifact tulad ng mga alahas, seal at mga kagamitan na ginagamit sa ritual ang mayroong Ankh. Ang mga ancient Egyptians ay naniniwala na ang simbolong ito ay nagbibigay ng kapangyarihan na nagmumula sa mga Diyos. Subalit, sa paglipas ng panahon, ang simbolo ng Ankh ay naipasa sa iba't ibang kultura at relihiyon. At noong panahon ng Christianism sa Egypt, ang simbolo ay nag-evolve at naging Crux Ansata, isang krus na may loop sa itaas na ginagamit ng mga Coptic Christians. Number 3. Eye of Horus. Ang Eye of Horus o kilala rin bilang Wadjet ay isang ancient symbol para sa proteksyon, kalusugan at kapangyarihan sa Egypt. Sa Egyptian mythology, ang simbolong ito ay nagmula kay Horus. Siya ang Diyos ng langit, digmaan at pangangaso na madalas na inilalarawan bilang isang taong may ulo ng falcon. Ang Eye of Horus ay isang mahalagang bahagi ng mythology na ito at naging isa ito sa mga pinakatanyag na simbolo ng ancient Egypt. Kaugnay pa nito, ang kwento tungkol sa Eye of Horus ay nagsimula sa isang labanan sa pagitan ni Horus at ng kanyang tiyo na si Set, ang Diyos naman ng kaguluhan at karahasan. Sa labanang ito ay nawala ang isa sa mga mata ni Horus. Dahil dito, ay pinagaling siya ni Thoth at ibinalik sa kanya ang kanyang mata. Si Thoth ang Diyos ng karunungan at magic. Bilang resulta, ang mata ay naging simbolo ng paggaling at muling pagkabuhay. Ang Eye of Horus ay hinati sa 6 na bahagi at bawat isa ay kumakatawan sa isa sa mga senses ng tao na kinabibilangan ng paningin, pandinig, pangamoy, panlasa, pandama at pag-iisip. Bukod dito, sa ancient Egypt, ang simbolong ito ay madalas na ginagamit bilang isang amulet upang magbigay ng proteksyon laban sa masamang espiritu at upang magkaroon sila ng malusog na pangangatawan. Ang mga pharaoh at mga ordinaryong tao ay nagsusuot ng mga alahas na may simbolo ng Eye of Horus upang masiguro ang kanilang kaligtasan at kabutihan. Ito rin ay inilalagay sa mga mummy at libingan upang magbigay ng proteksyon sa mga patay sa kanilang paglalakbay patungo sa kabilang buhay. Gayon din, ang Eye of Horus ay nagkaroon din ng malaking impluensya sa architecture at arts ng ancient Egypt. Makikita ito sa mga pader ng mga templo, mga kabaong at sa iba pang mga sinaunang structures. Ginamit din ito ng mga sinaunang pari para sa kanilang mga ritual at seremonya upang humingi ng biyaya mula sa mga Diyos. Subalit, hanggang sa kasalukuyan, ang Eye of Horus ay patuloy pa ring ginagamit bilang isang simbolo ng proteksyon at kalusugan. Madalas din itong makikita sa mga alahas, damit at sa iba pang mga produkto. Number 4. Pentagram. Ang pentagram ay tumutukoy sa isang simbolo na may malawak at magkakaibang kasaysayan at nagtataglay ng iba't ibang kahulugan. Sa pinakasimpleng anyo nito, ang pentagram ay binubuo ng 5 tuwid na linya na bumubuo ng isang hugis tulad ng bituin. Isa ito sa mga pinakaluma at pinakakilalang simbolo sa kasaysayan. Sa sinaunang panahon, ang pentagram ay ginamit bilang simbolo ng kalusugan at kaalaman. Noong unang panahon, itinuturing ito ng mga taga-Greece bilang simbolo ni Pythagoras, na isang mathematics philosopher. Ang pentagram ay naging simbolo rin ng pagiging balance at ng kagandahan dahil sa kaugnayan nito sa golden ratio. Ang golden ratio ay tumutukoy sa isang kaalaman tungkol sa proporsyon na malawakang ginagamit sa arts at architecture. Sa paglipas ng panahon, ang pentagram ay nagkaroon ng iba't ibang spiritual meanings. Sa Christianism, ang pentagram ay minsan nang ginamit bilang simbolo ng 5 sugat ni Kristo o bilang proteksyon laban sa masasamang espiritu. Subalit, sa ibang mga tradisyon, ang pentagram ay kumakatawan sa 5 elemento na kinabibilangan ng lupa, hangin, apoy, tubig
at espiritu. At ang mga ito ay sumisimbolo sa pagkakaisa ng lahat ng bagay sa ating kalikasan. Sa kasalukuyang panahon, ang konteksto tungkol sa pentagram ay minsan ding magkakaroon ng negative at iba't ibang interpretations dahil sa maling pagkakaintindi at kung minsan pa ay naiuugnay din ito kay Satanas, lalo na kapag ang bituin nito ay nasa baligtad na posisyon. Sa kabila nito, ang tunay na kahulugan ng pentagram ay positive. Number 5, Triquetra. Ang triquetra o kilala rin bilang Trinity Knot o Celtic Knot ay isang simbolo na nagmula sa sinaunang kultura ng mga Celts. Ang salitang triquetra ay isang Latin word na nangangahulugang tatlong sulok. Ang simbolo ay binubuo ng tatlong magkakaugnay na parang hugis-bilog na bumubuo naman ng isang triangle. Samantala, ang pinagmulan ng triquetra ay maaaring matukoy kung babalikan ang tungkol sa Iron Age at sa mga sinaunang Celts ng Europe. Sa panahong iyon, ang mga Celts ay gumamit ng mga simbolo upang ipakita ang kanilang paniniwala at connection sa kalikasan. Dagdag pa rito, ang triquetra ay madalas na inukit sa mga bato at ginamit sa iba't ibang art forms tulad ng mga alahas at decorations. Ang simbolo ay tumutukoy sa number 3. Ito ay isang mahalagang number sa kultura ng mga Celts na kumakatawan sa tatlong mundo na kinabibilangan ng langit, lupa at dagat. Subalit, ang triquetra ay may iba't ibang kahulugan depende sa konteksto. Sa pananampalataya ng mga Celts, ito ay sumisimbolo sa Holy Trinity na madalas nakaugnay ng God-Goddess Demon o ng tatlong pangunahing elemento ng kalikasan, ang lupa, hangin at ang tubig. Ngunit sa Kristyanismo naman, ang triquetra ay ginamit upang kumatawan sa Holy Trinity na kinabibilangan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Gayon din, sa mga Christian symbolism, ang triquetra ay nagpapakita ng buhay na walang hanggan at ang walang katapusang kapangyarihan ng Diyos. Maliban pa rito, ang triquetra ay madalas na makikita sa architecture at arts ng mga ancient Celts. Ang simbolo ay matatagpuan sa mga stone cross, mga alahas at mga sining na gawa sa kahoy at metal. Ang mga halimbawa ng mga ito ay makikita sa Ireland at Scotland, lalo na sa mga sinaunang simbahan at libingan. Number 6, Umasang Om ay isang makapangyarihang simbolo at banal na tunog sa Hinduism, Buddhism at Jainism na kumakatawan sa essence ng universal consciousness at sa pinagmulan ng lahat ng mga bagay. Karaniwan itong binibigkas bilang Aum na sumasalamin sa tatlong aspeto ng kosmos, ang simula, ang pag-unlad at ang pagkawasak na kinakatawan naman ng tatlong tunog na A, U at M. Ang simbolo ng Om ay makikita sa maraming anyo ng arts, architecture at paraan ng pagsamba sa mga religion sa South Asia. Samantala, ang salitang Om ay nagmula sa Sanskrit at itinuturing na isa sa pinakamatandang mantra na ginagamit sa mga religious ceremonies at meditations. Ayon sa mga sinaunang Vedic texts, ang Om ay ang unang tunog na pinaniniwala ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Ito din ay binabanggit sa mga Rigveda at Upanishads bilang pranava na nangangahulugang upang umunlad o upang palawakin at karaniwang iniuugnay din ito sa banal na kapangyarihan na nagpapanatili sa kalawakan. Sa metaphysical context, ang Om ay nagpapahiwatig ng tatlong stages ng pag-iral. Kinabibilangan ito ng physical world na sinisimbolo ng letter A, ang dream state, mental realm at preservation na nire-represent naman ng letter U, at ang deep sleep o spiritual consciousness ang sinisimbolo ng letter M. Ang pagsasama-sama ng tatlong tunog na ito ay nagdudulot ng katahimikan na kumakatawan naman sa pinakamataas na estado ng consciousness na kilala bilang turiya. Pero paano nga ba ginagamit ang simbolong ito? Sa mga rituals, ang Om ay ginagamit bilang isang mantra na binibigkas sa pagsisimula at pagtatapos ng mga Vedic ceremonies, mga puja o pagsamba at sa mga meditation sessions. Ang paulit-ulit na pagbigkas ng Om ay itinuturing na isang paraan upang linisin ang isip, katawan at pati na rin ang espiritu at upang makamit ang kalayaan mula sa kapanganakan at kamatayan. Sa yoga naman, ang Om ay madalas na isinasama sa paghinga at sa paggalaw upang mas lumalim ang concentration at itaguyod ang spiritual connection. Subalit, ang simbolo naman ng Om ay binubuo ng tatlong curves, isang kalahating bilog at isang tuldok. Ang lower curve ay kumakatawan sa paggising, ang middle curve naman ay kumakatawan sa oras ng pananaginip at ang upper curve ay kumakatawan din sa mahimbing na pagkakatulog. Ngunit, ang tuldok ay nagre-represent naman sa turiya
at ang kalahating bilog sa ilalim nito ay kumakatawan sa illusion na nagbabawal sa atin na makamit ang pinakamataas na state of consciousness. Sa panahon ngayon, ang Om ay naging kilalang simbolo ng kapayapaan, spirituality at consciousness. Madalas din itong nakikita sa mga decorations, alahas at mga kasuotan na nagdadala ng mensahe ng pagkakaisa at kagalingan. Number 7, the Ouroboros. Ang Ouroboros ay isang sinaunang simbolo ng ahas o dragon na kinakain ang sariling buntot. Ang pangalan nito ay nagmula sa Greek word na aura na nangangahulugang buntot at boros, na ang ibig sabihin naman ay kumakain, at kapag pinagsama ay nangangahulugan itong kumakain ng buntot. Ang simbolo na ito ay nagmula sa iba't ibang kultura at panahon, kabilang ang Egypt, Greece, Norse at Hinduism, at kadalasang sumisimbolo sa walang katapusang cycle ng paglikha, pagkasira at muling pagkabuhay. Sa ancient Egypt, ang Ouroboros ay unang lumabas sa Book of the Netherworld na naglalarawan ng walang katapusang paglipas ng panahon. Ang mga Egyptians ay naniniwala na ang Ouroboros ay simbolo ng pagkakaisa ng lahat ng bagay, ang material at spiritual aspect na magkasamang nag-e-exist sa isang walang katapusang cycle. Bukod dito, ang Ouroboros ay madalas din na inilalarawan sa mga hieroglyphs at alahas ng mga sinaunang Egyptians. Sa Greek mythology, ang Ouroboros ay may kaugnayan kay Hermes Trismegistus na kilala bilang isang diyos ng karunungan at kaalaman. Sa mga alchemical traditions, ang Ouroboros ay sumisimbolo naman sa eternal na pag-ikot ng kalikasan, na kung saan ang kamatayan at muling pagkabuhay ay bahagi ng isang tuloy-tuloy na proseso ng pagbabago. Ang mga alchemist ay gumamit din ng simbolong ito upang ipahayag ang kanilang paniniwala sa transmutation ng kanilang spiritual journey patungo sa kaliwanagan. Maliban dito, ang Ouroboros symbol ay mayroon ding kahalagahan sa Norse mythology. Para sa mga Edda, si Jormungandr, ang Midgard serpent, ay isang higanteng ahas na nakapalibot sa mundo at kinakain ang kanyang sariling buntot. Sa Hinduism at Buddhism, ang Ouroboros ay kumakatawan naman sa cycle ng buhay, kamatayan, at muling pagsilang. Ang konsepto ng samsara o reincarnation ay may kaugnayan din sa simbolong ito. Ang image ng ahas na kinakain ang sariling buntot ay naglalarawan ng walang katapusang espiritual na paglalakbay ng kaluluwa. Sa kabilang banda, ang Ouroboros ay ginagamit pa rin hanggang sa kasalukuyan. Sa psychoanalysis, si Carl Jung ay gumamit ng Ouroboros bilang simbolo ng individuation. Ito ay isang proseso ng pagsasama ng iba't ibang aspeto ng sarili upang mas maunawaan ito. Number 8, Vesica Piscis. Ang Vesica Piscis ay isang simbolo na may malalim na kahulugan sa iba't ibang kultura, relihiyon, at esoteric tradition. Ang Vesica Piscis ay nabubuo kapag ang dalawang bilog na may magkatulad na radius ay nag-o-overlap sa gitna, na nagre-resulta ng isang almond shape sa kanilang intersection. Sa geometry, ang Vesica Piscis ay itinuturing na isang pangunahing form na nagpapakita ng perfect balance at proportion. Ang haba ng Vesica Piscis ay may ratio na 2:1. Ang proportion na ito ay itinuturing na mahalaga sa iba't ibang larangan ng mathematics at arts, lalo na sa mga disenyo ng architectures ng mga sinaunang templo at mga katedral. Sa konteksto naman ng Kristyanismo, ang Vesica Piscis ay mayroon ding espesyal na kahulugan. Madalas itong ginagamit upang ilarawan ang intersection ng dalawang kalikasan ni Kristo, ang pagiging Diyos at pagiging isang tao. Ang simbolo na ito ay nakita sa maraming artworks at mga sculptures sa panahon ng medieval period, na kung saan ay madalas itong ipinapakita bilang isang nimbus o gloria sa paligid ng ulo ni Kristo o ng Birheng Maria. Bukod dito, ang hugis ng Vesica Piscis ay kadalasan ding nagiging disenyo ng mga pinto at bintana ng mga cathedral na nagbibigay diin sa spiritual symbolism nito. Gayun din, ang simbolong ito ay makikita rin sa iba't ibang esoteric traditions. Sa mga ancient civilizations tulad ng mga Sumerians at the Egyptians, ang Vesica Piscis ay connected din sa simbolismo ng pagkababae at fertility. Sa sacred geometry naman, ang Vesica Piscis ay itinuturing na isang gateway sa mas mataas na kaalaman at kamalayan. Ang combination ng dalawang bilog ay kumakatawan sa union of duality, katulad ng liwanag at dilim, lalaki at babae, material at spiritual. Subalit, ang Vesica Piscis ay may impluensya din naman sa mga modern symbolisms. Sa mga organizations tulad ng Freemasonry, ito ay ginagamit bilang bahagi
ng kanilang mga ritual at mga simbolo na nag-uugnay sa mga pangunahing principles ng pagkakaisa at balance. Sa contemporary cultures, ang Vesica Piscis ay ginagamit bilang isang simbolo ng personal development, spiritual growth at iba pa. Number 9. Mandala. Ang mandala ay itinuturing din bilang isang spiritual symbol sa Hinduism at Buddhism na kumakatawan sa buong mundo. Ang salitang mandala ay nagmula sa Sanskrit na nangangahulugang bilog. Ang mga mandala ay karaniwang bilog na may complicated designs na sumisimbolo sa mundo at sa spiritual balance. Samantala, ang mga unang halimbawa ng mandala ay nagmula pa sa India noong panahon ng mga sinaunang Hindu at Buddhist. Ang mga mandala ay ginamit din sa mga rituals at meditations bilang gabay upang makamit ng isang tao ang spiritual enlightenment. Ang isang typical mandala ay may circular design na pinalilibutan ng mga asymmetrical patterns at symbols na lumalabas mula sa gitna patungo sa mga gilid. Ang mga disenyo nito ay maaaring simple o complicated katulad ng bulaklak, bituin at geometric shapes. Ngunit, ang bawat bahagi ng mandala ay may mga kahulugan at nagsisilbing representation ng iba't ibang spiritual at cosmology aspect. Gayun din, ang mandala ay itinuturing din bilang isang mahalagang kasangkapan na ginagamit sa meditation. Sa pamamagitan ng pag-focus sa mandala, ang isang tao ay maaaring magkaroon ng mas malalim na level ng consciousness at spiritual understanding. Sa Tibet naman, ang mga monks ay kilala rin sa paggawa ng mandala gamit ang mga colored sand na tinatawag na sand mandala. At ang paggagawa nito ay maaaring tumagal ng ilang araw o linggo. Sa Hinduism, ang mga mandala ay kadalasang ginagamit sa mga ritual at karaniwan din itong matatagpuan sa mga templo at pati na rin sa mga altar ng pamilya. Sa Buddhism naman, ang mga mandala ay ginagamit bilang isang mapa para sa spiritual journey na nagpapakita ng landas mula sa pagiging mangmang patungo sa kaliwanagan. Sa kasalukuyan, ang mandala ay hindi lamang ginagamit sa mga religious activities dahil naging kilala din ito sa mga modern arts therapy at wellness practices. Maraming tao ang gumagamit ng mandala coloring books bilang stress reliever at upang pakalmahin ang isip. Dagdag pa dito, ang therapeutic use ng mandala ay kilala din sa art therapy na kung saan ang paggawa at pagkulay nito ay nakakatulong upang maipahayag ang damdamin at mapabuti ang mental health. Number 10. Caduceus. Ang caduceus ay isang ancient symbol na kilala sa pagkakaroon ng isang tungkod na may dalawang ahas na nakapalibot dito at may mga pakpak sa itaas. Ang simbolo na ito ay may kaugnayan kay Hermes na isang messenger o tagapaghatid ng balita ng mga Diyos at tagapagbantay din ng mga boundaries at kalakalan. Si Hermes, na kilala rin bilang Mercury sa Roman mythology, ay madalas na inilalarawan na may dalang caduceus na sumisimbolo naman sa kanyang tungkulin bilang tagapamagitan at tagapagdala ng mensahe. Sa mythology, ginagamit ni Hermes ang caduceus upang patigilin ang mga away at kaguluhan upang magkaroon ng pagkakaisa. Sa mga Greeks, ang caduceus ay nagtataglay ng proteksyon at kapangyarihan sa larangan ng kalakalan at ekonomiya. Kaugnay nito, ang mga pakpak sa caduceus ay kumakatawan sa bilis at paggalaw na nauugnay din naman kay Hermes bilang isang mabilis na messenger ng mga Diyos. Ang dalawang ahas na nakapalibot sa tungkod ay maaring kumatawan sa duality tulad ng buhay at kamatayan, araw at gabi, o mabuti at masama. Ngunit noong panahon naman ng mga Romans, ang caduceus ay naging simbolo ng kalakalan. Ginamit nila ang simbolo na ito upang tukuyin ang mga messenger at herald na may tungkuling magdala ng balita at impormasyon sa iba't ibang bahagi ng kaharian. Sa kabilang banda, ang paggamit ng caduceus sa panahon ngayon, lalo na sa larangan ng medisina, ay nagdulot ng kontrobersya at kalituhan. Sa United States, ang simbolo ay madalas na ginagamit ng mga medical institutions, ngunit marami din naman ang nagsasabi na ito ay isang maling representation. Dahil ayon sa Diyos ng medisina na si Asclepius, ang tamang simbolo ng medicine ay ang rod of Asclepius na may isang ahas lamang na nakapalibot sa isang tungkod.